If the last installment of the Puso Wrestling Championship is an indication of things to come, then the future is bright for the Philippine pro wrestling scene. The sold-out crowd at the Brawl Pit Bulusan truly got their money's worth, as local and international wrestlers took center stage to showcase raw talent, incredible athleticism, including high-flying moves, all to the wrestling fans' ultimate delight. Bago ang lahat, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si El Katipunero, ang bagong anak ng bayan mula sa Puso Wrestling. Makikita niyo naman na mga nakalaban ko kanina sa ring na sina Ken Cypher, Joey Rosas, Danny Zamora. Lahat sila mautak, lahat sila malaki, lahat sila malakas. Pero ang ginamit ko, bilis ko. Ginamit ko ang tapang ko. Alam niyo naman ang kasabihan, mga letrang tumutulong sa akin sa loob at labas ng ring. KKK. Katapangan, katatagan, at kalayaan. Ginamit ko ang lahat ng yon sa laban ko kanina para magwagi laban sa mga kalaban ko. The wrestlers were very appreciative of the faithful fans who just seemed to grow in numbers. Alam niyo naman sa Puso Wrestling, ang motto namin is, or ang sinasabi namin, kami ang home of Pinoy wrestling here and abroad. Kaya tuwing tumatapak ako sa loob ng ring at naririnig ko ang mga sigaw, mga palakpak ng mga nanonood sa amin, talagang kumukuha ako ng lakas. Nararamdaman ko kahit pagod na ako, kahit masakit, ang mga natanggap kong moves, mga suntok, sipa, lumalakas pa rin ako dahil sa suporta ng mga fans namin. Kaya ang masasabi ko lang sa lahat ng mga nanonood sa amin kanina, mga pumalakpak, mga sumigaw, sa laban ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumuporta sa Pusong Pinoy ngayong gabi. Nako, pag narinig ko talaga yung fans, sila lang nga talaga yung dahilan kung bakit nandito ako sa wrestling. Kasi kung binibigay niya yung, kasi kung alam kong masaya sila, ako din napapasaya. Manalo man o matalo, makikita ko sila na parang, nice game Joe, sayang. Pero idol pa rin kita. Yun talaga yung hinahanap ko eh. Number one yun sa akin. Oo naman, nakatulong yun sa akin. Kasi una, yung mga fans namin, kung narinig ko silang tumitili kasi sobrang pogi ko, grabe. Doon talaga ako napapawaw eh. Parang, uy, dapat galingan ko pa. Ayun na naman. The night saw the collision of two powerhouse contenders, Aaron Liwanag and Main Max, with the inaugural Pusong Pinoy Wrestling Championship title eventually going to the hands of Main Max. This event was also about breaking barriers, as Filipino wrestlers also took center stage. The ladies showcased their own jaw-dropping maneuvers, coupled with powerful storytelling from some of the best in the business. The Puersang Pinay Gauntlet match was a showcase of heart, strength, and determination, the true highlight of the Pusong Pinoy event. The epic showdown featured some of the brightest Filipina talents, including the hard-hitting Cristal, the dynamic Chelsea Marie, the resilient Hoya, the unstoppable Super P, the fierce Patricia Ligaya, the dedicated Ice Ribbons Yappy, the determined FPW's Robin, and the boundless energy of DXB's Roxy. And we got to meet some of them up close. Ako po si Super P, Pinoy Wrestling's DIY superhero, at nandito po tayo ngayon sa year-end event ng Puso Wrestling, ang Pusong Pinoy. At nanonood kayo ng The Scorecard sa Billionaire News Channel. Well, dahil po gauntlet match, ang match na sinalian ko kanina, medyo iba-iba yung mga nakalaban ko. Si Chelsea na napakatangkad, si Andy na bago, hindi ako nakapag-prepare kay Andy. Ang lakas pala niya bumirit. Medyo nabingi ako pero kinaya naman. At syempre, ang Queen of Philippine Wrestling, si Cristal. Siguro sa kahit anong paghahanda ko, magaling talaga si Cristal dahil veterano na siya sa industry na to. So, in terms of strategy, iba-iba po talaga. We just tried our best. That's what superheroes do. Hello po, I am Patricia Ligaya, Pinay Wrestling Sweetheart. Nagulat ako sa lakas ni Chelsea. I went into the ring na parang sobrang excited ako ipakita na kayang-kaya ko makipagsabay sa kanya. Pero nakita ko rin na mas dominant siya sa akin in terms of strength. So I did my best to outsmart her po. Unfortunately, hindi ko nasungkit yung panalo. Pero asahang next time, babawi ako sa kanya. Syempre po, very inspired ako kasi we had the biggest all-Pinay wrestling showcase in the history of Pinoy wrestling. So I was very inspired to see this number of fans
supporting women in the ring, supporting Pinay wrestlers. But it was Hoya who captured the spotlight, fighting through all odds with a grit and heart, and delivering a crushing finishing move that left the crowd in a frenzy. This match was a proof that Filipino wrestlers are ready to conquer the wrestling scene. Behind the heart and will to fight, Puso wrestlers really put in a lot of work behind each match. Each event is not just a show. It is a showdown of Pinoy wrestling talent that is determined to become a global force in the future. Alam niyo naman kami, professional wrestlers kami. Makikita niyo yung mga pangangatawan namin, hindi biro ang paghahanda. Maliban sa training, sa loob ng ring, kailangan din namin pumunta sa gym, mag-workout, kailangan namin magbuhat, kailangan namin mag-cardio, tumakbo, para masiguradong pag nasa loob kami ng ring, malakas kami. Ayon, physically. Kung mentally naman, inisip ko lang, ano nga ba ang nag-i-inspire sa akin? Una, kaarawan ni Gat Andres Bonifacio ngayon. Nakakahiya naman kung si El Catipunero hindi mananalo sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Kaya yun, natupad ko na yun. Una yun. Pangalawa, power of friendship. Alam niyo naman ako, isa ako sa Super Friends of Pinoy Wrestling kasama si Super P at Patricia Ligaya. Inisip ko lang, saan ba ako kumukuha ng lakas? Mula kay Gat Andres Bonifacio at mula sa power of friendship. Reporting for the scorecard, this is Erica Christensen.